All right, get your Bibles, open them to the book of Romans chapter 8. Romans chapter 8. So sa pag-aaral natin ng aklat ng Romans, nasa chapter 8 na tayo. Now, yung chapter 6, 7, at saka 8, yung tatlong chapters na yan, ay patungkol sa sanctification or Christian life. So, alam na ninyo yung drawing ko na ano. Okay? Yung buhay natin before na tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay lost in sin. So, ayun ang tao. Nabubuhay siya, walang pakikisama sa Diyos, walang malay sa Panginoon, mga bagay ng Panginoon. Hindi niya iniisip. Punong-puno ng kasalanan, patungo sa impyerno, you are going the wrong way. Away from God, you're going the wrong way. Sin. So, kung babasahin mo ang Romans chapter 1, 2, and 3, yan ang patungkol sa sin. Isinalaysay ni Paul sa mga churches ng Roma kung bakit kailangan magsisi sila ng kasalanan para sila ay maligtas, masave. So he talked about sin in chapter 1, 2, 3. Chapter 4, 5, pinag-usapan niya yung salvation. Ito yung Romans chapter 4 and 5. Kung sino si Jesus Christ at anong ginawa ni Jesus Christ at anong nangyari nung namatay si Kristo, nilibing at muling nabuhay. Kinuha pala ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. At kung ang tao ay magsisi at tumanggap sa Kanya, ibinigay ni Kristo ang Kanyang katuwiran sa kanila. So, nag-exchange. Kinuha ni Kristo lahat ng aking mga kasalanan. At ibinigay ang lahat ng Kanyang kabanalan. So, biro mo, ang tao na nakay Kristo ay saved. So, there's salvation ito. Salvation. Sin, Romans 1, 2, 3, Romans 4, 5, salvation. Ngayon, Romans 6 hanggang 8. Yung pinag-uusapan natin ngayon dito, sanctification. Sanctification. Anong ibig sabihin ng sanctification? Binukod ka ng Diyos para magamit ka ng Diyos. Set apart so that God could use you. Ibinukod ka ng Diyos. Nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, hindi kanya pinabayaan manatiling lost in sin. Kinuha niya lahat ng iyong kasalanan at binigyan kanya ng bagong buhay. You have new life, eternal life, in Jesus Christ. So magmula ngayon, hanggang mag-graduate ka, ang mananampalataya ay may buhay na walang hanggan at uuwi yan sa glory. Lahat ng nakay Kristo ay uuwi yan sa langit sa glory. Ngayon, yung buhay mo ngayon, maaaring pwede kang lumago sa pananampalataya, papunta ganon. Yung iba, Kristiyano, pero defeated. O di kaya, pabaya sila sa pananampalataya nila, kaya yung lakad nila pag ganyan. Pero uwi ka pa rin sa glory. Pag namatay na yung katawan mong bulok. Do you understand that? So, sana lahat tayo na anak ng Diyos, bagamat paganyan tayo, mag-i-improve tayo habang tumatanda tayo bilang Kristiyano. May paglago sa pananampalataya. Bagamat hindi tayo perfect, kailan tayo pwedeng maging perfect? Pag namatay na yung bulok nating katawan. O di kaya pag na-rapture. Amen? Anong gusto niyo? Death or rapture? Sige test. Ano lang? Tinitingnan ko kung gising kayo. Siyempre, mas gusto mo yung rapture.
Masakit yung death. Bunot lang ng ngipin, ayaw mo na eh. Ayaw mawalan ka pa ng buhay. So anyway, but we experience sanctification because we are saved. We do not practice sanctification in order to get saved. Hindi tayo nagpa-practice ng buhay Kristiyano para sa dulo maligtas tayo. No, ang kaligtasan natin tapos na kay Kristo. Amen. Kaya nga, verse number 8, chapter 8, verse 1, sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, pag ikaw ay na kay Kristo, kailan ka pwedeng makondemn papunta sa impyerno? There is now, therefore, no condemnation. Never. There's no condemnation. Hindi ka na i-condemn. Ano yung condemn sa Tagalog? Ano nga ang condemn sa Tagalog? Husgaan. Hindi ka na hahatulan ng Diyos patungo sa impyerno. Tapos na yung usapan. Yung impyerno dito yon sa mga hindi tumanggap sa Panginoon. That's yung wala kay Kristo. So, there is now no condemnation. Sabi niya dito, who walk not after the flesh. Yung lumalakad sa laman, sa pita o kagustuhan ng laman. Yan yung mga taong lumalakad na walang malay patungkol kay Kristo, patungkol sa Diyos. That's walking after the flesh. Unsaved. Lost in sin. So, majority ng mga tao sa mundo, they are walking after the flesh. They don't mind. They don't have the Spirit of God. Wala sa kanila yung Holy Spirit. Bakit? Kasi wala sila kay Kristo. Pero tayo, ang mananampalataya, ayon sa Bible, they are walking after the Spirit. If you're a believer in the Lord, you are walking after the Spirit. You're no longer walking after the flesh. Now, you got to be careful. You can still become fleshly as a Christian and live a defeated Christian life. But you are characteristically in the Spirit versus in the flesh. Malinaw ba tayo? Malinaw ba tayo? Okay. Baka hindi tayo malinaw. Verse 2. For the law of the Spirit of life is in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Si Paul at lahat tayo na mananampalataya kay Kristo ay free from sin and death. Hindi na ho tayo alipin ng kasalanan. Hindi na ho sa atin ang kamatayan, flesh, and sin. Wala na ho sa atin yon. Now, ibig ba sabihin, wala na nagkakasala ng mga mananampalataya? Ano sa palagay nyo? What is your experience? May sin pa nagdudwell sa inyo o wala na yung sin? Meron pa rin. Pero, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kasi yung master mo, ito si Jesus Christ. Do you get that? You understand that? Okay. So, kapag Kristiyano ka, pero nagkakasala ka pa rin, nabubuhay ka pa rin sa kasalanan, sino ang ginagawa mong master ng buhay mo? Sin. Pero save ka. Kristiyano ka. Kaya lang, nadadala ka ng sin. Pinapayagan mo yung sarili mo na bumalik sa lumang bulok na pamamaraan ng pamumuhay. Ang Kristiyano lang ay may kapangyarihan na hindi bumalik sa kasalanan. Pero kailangan magsosurrender ka sa Panginoon. Malinaw ba tayo? Is this clear? Okay. Alright. So, wala na yung sin and death and yung law sa atin. Verse 3. For what the law could not do,
in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Yung hindi magawa ng batas ng Diyos, na iligtas ka, na ituwid ka, na alisin sa buhay mo yung kasalanan mo, nagawa yan ng Diyos Ama nung pinadala niya si Kristo. Si Kristo ang namatay para sa'yo, para hindi ka na mabuhay sa kasalanan. Do you understand that? Okay, all right. So the Lord died in the flesh to put away the sins of the flesh. Okay? So may kapangyarihan pala ang Kristiyano na wala sa tao na hindi na kay Kristo. Ano yon? Okay? So ito yung mga saved. Born again. Saved. Christian. Mananampalataya. Faith. Believing in the Lord Jesus Christ. You're saved. So, anong meron ng saved? Meron siyang body. Meron siyang soul. Meron siyang spirit. Eh yung unsaved, yung lost in sin, under condemnation of sin, under the law, apart from Christ, wala kay Kristo, anong meron siya? May body? May soul? May spirit ba siya? Patay ang spirit niya. Kaya wala siyang pakikitungo sa Diyos. Wala siyang pakikiisa sa Diyos. Wala siyang malay patungkol kay Kristo. Papunta siya doon. Si Kristo dito. Do you understand that? Patay ang spirit niya. Pero sa oras na tinanggap niya si Jesus Christ, sumampalataya siya kay Kristo, alam niya si Kristo ang namatay, nilibing, muling nabuhay para sa kanya. Pag tinanggap niya si Jesus Christ sa kanyang buhay, bubuhayin ng Diyos yung kanyang spirit. Gagawin siyang born again. Ipapanganak siya muli sa spirit. They that are of the spirit is spirit, they that are of the flesh is flesh. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi mo makikita ang kingdom of God kung hindi ka saved. Kasi hindi ka kompleto. You don't have a spirit. Your spirit's dead. For we are dead in trespasses and sin. Sabi ng Ephesians chapter 2. Patay tayo sa ating mga kasalanan. Pero nung tinanggap natin si Jesus Christ, binuhay ng Diyos yung ating spirit. And so, look at verse number 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Righteousness of the law, yung katuwiran ng batas ng Diyos, ay matutupad sa atin kung tayo ay nasa Spirit. Saved, born again. So, paano nga naman matutupad yung salita ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka saved? Do you understand that? Aasahan mo ba yung unsaved na magpe-pray siya? Na magbabasa siya ng Bible? Na magsisimba siya? Aasahan mo ba yung unsaved na mamahalin niya ang kapatiran? Na magsusunod siya sa Panginoon? Aasahan mo ba yung unsaved na ganon? Hindi. Paano niya mapufulfill ang batas ng Diyos? Eh wala, patay nga yung spirit niya, hindi nakikitungo sa Diyos, walang takot sa Diyos, walang pakikisama sa Diyos. Unsaved yun. Pero pag ang tao ay saved, doon pwede niyang ma-fulfill yung righteousness. Pwede na siyang mabuhay ng may katwiran. Bakit? Kasi binago siya ng Diyos. Amen? Does this make sense? Oh, tulog. Okay, verse 5. Verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they after the Spirit, the things of the Spirit. Ang tao na unsaved,
Ang isip lang niya ay yung kanyang laman. Yung kanyang tiyan. Yung kanyang pera. Yung kanyang buhay. Wala siyang pakikisama, pakikitungo sa Diyos. Only those who are saved walk and mind the things of the Spirit. We want to please the Lord. We want to live for God. Because Jesus changed me. Ang difference maker, si Jesus Christ. That's right. Kaya saan ka? Dito ka? O dito ka? Now, verse number 6. For to be carnally minded is death. So ang taong lost, carnally minded, ano yung result niya? Ano yung pupuntahan niya? Death. But to be spiritually minded is life and peace. Life and peace, if you're spiritually minded. Bigo ka man, baluktot ka man, or whatever, hindi ka successful sa buhay Kristiyano, ang dulong wakas mo pa rin ay life and peace. Gagraduate ka rin, balang araw. Basta ikaw ay saved. Now, ibig ba sabihin lahat ng saved ay hindi na carnally minded? O pwede pa pang mamuno ang carnal mind sa Kristiyano? Pwede o hindi? Pwede. Okay kayo Pwede pala. Yan, dito tayo nagiging malinaw. Hindi ibig sabihin dahil saved ka na, wala ka ng pakikibaka sa carnal mind. Nandyan pa rin sa'yo yung flesh. Nandyan pa rin sa'yo yung carnal mind. Kaya kapag nag-church ka, nag-church tayo, ang kinakailangan natin, mental dialysis. Yung bulok nating isip na dinadala natin sa church, pag nakarinig tayo ng biblical preaching, makikita mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, madadialysis yung utak na bulok, lalagyan yan ng biblical truth, so paglabas natin, puno tayo ng biblical truth. Amen? Okay. Ngayon, bahala kayo kung anong mangyayari sa mind ninyo sa minuto o segundo na lumabas kayo dito. Pwede niyong panatilihin yung mind of Christ. Sabi ni Paul, let the mind of Christ be in you. Let this mind which was in Christ Jesus be in you. So yung mind ng Panginoon pwede palang ibigay sa atin. Alam mo ba, yung mind ni God, pwede mong makuha? Kung sabihin mo, Lord, yung natural kong pag-iisip, natural kong pamamaraan ay bulok. Kaya Lord, ibigay mo sa akin yung iyong wisdom. Lord, ibigay mo sa akin yung iyong mind, yung iyong utak. Lord, sinusurrender ko yung sarili ko sa salita ng Diyos. Turuan mo ako, Lord. Pag Kristiyano ka, at yan ang prayer mo, sasagutin kaya ng Diyos yon? Yes. Hindi ka ba nagsasawa sa utak ng bulok na ano? Ang utak ng marami, ano yung pamahiin? Superstition. Pamahiin. Mas takot ka pa sa demonyo kesa sa Diyos. Yan ang pamahiin. Ay, wag mong gawin yan kay mamalasin tayo. No? Saan nanggaling yung ganung pagtuturo? Hindi sa Bible yon. O saan nanggaling yon? Pero Kristiyano ka, yung ugali mo, ganito. Kaya yung lakad mo, ganyan.
Verse 7, because the carnal mind is enmity against God. Tandaan mo yung carnal mind, ito yung carnal mind, palaging salungat sa Diyos ang carnal mind. Ikaw, Kristiyano ka, kapag hindi ka surrender 100% sa Panginoon, yung carnal mind mo, magsasabi sa Diyos ng sasalungatan mo. Salungatan o salungatin? Sasalungatin mo ang Diyos bilang Kristiyano. Kasi hindi mo sinorender yung utak mong bulok kay God. Malinaw ba tayo? Okay. Baka tulog na yung iba sa inyo, whatever. The carnal mind is enmity against God. Let me ask you a question. When is the carnal mind at unity with God? Nag-unite ba yung carnal mind kay God? No. Brother Bill, ang daming mga Kristiyano pasaway. Oo. Huwag kang ganun. Huwag tayong ganun. Amen? Amen. Pag tinuturuan tayo ng Diyos sa Kanyang salita, anuman yung sinasabi ng Diyos, dapat sumasang-ayon tayo sa Kanya. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, huwag kang uminom, huwag kang maglasing. Now, tinuturuan ba yan ng Bible? Huwag kang uminom, huwag kang maglasing? Inimbento ko ba yon? O talagang meron tayong mga chapter, mga verses na tinuturuan tayo ng ganun ng Bible? Meron ba o wala? Meron. So, pag sinabi ng Diyos yon, at ikaw ay Kristiyano, nakarinig ka ng salita ng Diyos, ano dapat ang response mo? Surrender sa Panginoon or uminom? Okay. Mag-surrender ka sa Panginoon. Para kapag inaliwang ka, inalok ka na uminom, may sagot ka na. Hindi pwede kasi Proverbs chapter 30, pinagbabawal yan. Ay kasi sa Habakuk, kapag sumali ako sa ganyan, makikisama ako sa kagaguhan at sa kasalanan nyo. Kaya wag na lang, hindi ako pwede dyan. In fact, wala akong time para sa inyo. Goodbye. Yun. Hindi yung, sama ka sa amin. Sige. Sige. Dito kami. Ikaw, anong gusto mo? Isa lang. Once ka lang. Now, question. Pag ang Kristiyano ay uminom, siya ba ay ligtas o hindi na ligtas? Ligtas pa rin. Ligtas pa rin. Kaya lang, hindi niya makikita sa kanyang buhay ang pagpapala ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkaroon ng hindi ka magkakaroon ng pamilya na may bibless ng Diyos habang meron kang bahagi ng buhay mo na hindi sinosurrender sa Diyos. Ano man yung kasalanan, maging alak, drugs, alcohol, pornography, or panunood ng malalaswa at violente ka sa buhay, abusado ka sa buhay, or whatever. Kung ano man yung carnal mind, hindi yan tinatanggap ng Diyos. Now, yung unsaved, wala siyang choice. Kasi carnal-minded siya. Pero ang Kristiyano, may choice ka. Anong mind ang gusto mo? Carnal mind? Or the mind of Christ? Yung iba, hindi sumasagot. Hindi, biro lang. I'm just saying. Itong message examine nyo yung sarili nyo. Huwag nyo examine yung kapitbahay nyo. Okay? Huwag mong sasabihin, naririnig mo yan? Hindi ganun ang Bible message. Ang Bible message is, Lord, examine me. Lord, examine me. Kasi, hindi mo makokontrol yung puso ng kapwa-tao mo. Ang kaya mo lang i-control, paminsan-minsan, yung puso mo. Right. Kaya wag mong ituwid yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo. Ikaw, isurrender mo yung puso mo kay God. Siya ang tutuwid sa'yo. Hindi yung, si pastor kasi pag nag-preach, lagot ako.
Sino ang pastor? Wala. Yung salita ng Diyos ang importante. Do you understand that? So, verse number 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi pala nagpapasakop ang taong karnal sa batas ng Diyos. Hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Hindi siya pwedeng magpasakop sa Diyos. Wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili para magpasakop sa Diyos. Dala siya ng kanyang laman. Wala siyang laban. Bakit? Patay ang kanyang spirit. It's not subject to God. Verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Hindi makakapagbigay kaluguran sa Diyos ang taong in the flesh. There's no glorifying God in the flesh. So, Brother Bill, pag yung Kristiyano, yung ugali niya, ganito, makakapagbigay kaluwalhatian ba sa Diyos yung Kristiyano na hindi surrender sa Diyos? Hindi rin pwede. So, pag Kristiyano ka pala, may choice ka. Sinong mananaig sa buhay mo? Yung sarili mong laman na bulok? O yung Spirit ng Diyos na binigay niya sa'yo? Yan ang chapter 6. Pinag-usapan natin yan sa chapter 6. Kanino mo sinosurrender yung katawan mo? Sinosurrender mo ba yan sa Diyos? O sinosurrender mo ba yan sa bulok mong buhay before na niligtas ka ng Diyos? Verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Amen? Kayo mga Kristiyano ay hindi na nabubuhay sa laman. Kayo ay nasa Espiritu na. Amen? So, meron palang laban na ang Kristiyano. Meron pala siyang pagkakataon na pwede siyang magbigay kaluguran sa Diyos. Kailan yon, Brother Bill? Kung hayaan niya yung Holy Spirit ang magturo sa kanya. Kung mag-surrender siya sa Holy Spirit. Yon ang wala sa unsaved. Right. Malinaw ba ito? Okay. So question, posible ba na ang Kristiyano ay makontrol ng flesh? Yes. Posible ba na ang Kristiyano makontrol ng Holy Spirit? Posible ba na makontrol ka ng flesh at ng Holy Spirit at the same time? Hindi pwede yun. Pag Kristiyano ka, either you are controlled by the flesh or you are controlled by the Holy Spirit. But you cannot be controlled by both at the same time. The question is, who are you as a Christian surrendering your life to? Nasa surrender pala yon. Kung isurrender mo yung sarili mo sa Holy Spirit, tuturuan ka ng Diyos kung paano makitungo, kung paano sumagot, kung paano magsalita, kung paano mabuhay. Pero kung ikokontrol, pababayaan mo yung lakad mo sa Panginoon, ikokontrol ka lang ng bulok mong isip, bulok mong katawan, edi para ka ng ugali mo ay unsaved, although ikaw ay saved. Malinaw ba tayo? Okay. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Kung nasa sayo yung Holy Spirit. You understand that? And now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi siya pala na kay Kristo kung wala siyang Holy Spirit sa kanyang buhay. So, evidence ng pagiging anak ng Diyos or saved ay nasa iyo ang Holy Spirit ng Diyos. Brother Bill, paano yan mapupunta sa akin kung ikaw ay magsisi at tumanggap kay Kristo? Yes. So, do you understand that? Okay. All right. Any questions? Wilma, go ahead. Yeah. We don't know that we have lots of people who are lost. Oh. Live carnally. We can also learn that there are saved people who live in a carnal. Yes. And we also
have that professing Christians Oh. who seem to be Christians. Yeah, pero- and see, yes. so where do we put the demarcation line among them? Yung tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, pero hindi talaga tumanggap sa Panginoon? O tumanggap o hindi? Tumanggap, Tumanggap. pero nabubuhay sa laman. Yes. Oh, dito siya. Yeah. And then the last one, and the professing. Yung professing, ibig sabihin, sinasabi niya na siya ay Kristiyano, pero wala talagang buhay, walang buhay. Dito siya, yan. Kasama siya lang. Ganyan siya. Malapit siya sa Panginoon, pero umaatras din siya at palayo siya sa Diyos. So, yan yung apostate. Yeah, that's very important. Hindi sila tunay na tumanggap sa Panginoon. So, we might be deceived by this people. Yes, pwede kang malinlang sa ganyan. Maraming mga Kristiyano ganyan. Pero ang tunay na anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo, kahit na anak siya ng Diyos at nandyan sa kanyang Holy Spirit, kung hindi niya ingatan ang kanyang lakad sa Panginoon, yung ugali niya, mapagkakamalan siyang unsaved. Bagamat siya ay saved. So, once you're saved, you're saved. That's right. Once na ikaw ay na kay Kristo, saved ka. And there are a lot of doctrine that say na you'll be cut off from my branch. Hindi naman tinuturo yan ng Bible. But then, yeah, Hmm. one something like that. Wala. Ano Yeah. lang kasi nakakalungkot lang ba na nakakalungkot lang kasi na once you are saved, saved. Then alam mo yung pwede mo lang gamitin kung ano yung term something Oh. to encourage them na Oh. hindi ka naman saved. Oh. Should be like, pwede ka naman itakbo. Hindi, kaya nga, kailangan paniwalaan ng Scripture. Hindi tayo pwedeng mag-isip na sana yung saved ay talagang matuwid. Kasi una sa lahat, alam mo yung sarili mo. Marami pa tayong dapat ma-overcome sa buhay. At paminsan-minsan, yung flesh natin talaga umiiral. So alam natin sa sarili natin. Kaya paano natin alam kung saved tayo o hindi? Ang question, did you receive Jesus Christ as your Savior? Ito ang record ng Panginoon. He that hath the Son hath life. Pero kung wala ka pa kay Kristo, yes, lost ka. Paano kung nasa church ka, pero hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, saved ka ba? No. Hindi in church, in Christ ang importante. Right. Does that make sense? Amen. Any other question? Thank you. Yes. Kaya pag ang tao tumanggap kay Jesus Christ, siya ay saved. Kahit na baluktot yung buhay niya, hindi matuwid yung buhay niya, magbulos siya, paminsan great, paminsan hindi. Kung siya ay na kay Kristo, he is saved by grace through faith. Wala sa atin yan. Gustuhin ko man na lagariin yung sungay niya or whatever, wala akong magagawa kasi hindi akong tagapagligtas. Si Jesus Christ ang tagapagligtas at lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya tinatanggi. So bilang pasasalamat na lang, mabuhay tayo para sa Panginoon. Makarinig tayo ng ganitong teaching, para alam natin kung anong matuwid o hindi. Sumunod tayo sa salita ng Diyos bilang Kristiyano. Now, may mga unsaved na susunod sa Panginoon pero hindi pa nagsisi, hindi pa tumanggap sa Panginoon. Kahit na nabaptize ka, kahit na nakasulat pa yung pangalan mo sa membership ng church, kahit na maglingkod ka, tingnan mo si Judas, apostol pa, nangaral, naggumawa ng miracles, may kapangyarihan, naggumawa ng miracles si Judas, he is lost. He is lost. So, wag niyong sasabihin kung ano yung ginawa ng tao, yun ang kaligtasan niya. No. Ang kaligtasan ay grasya, hindi gawa. So, any other question? No other question. Ako ang magtanong. Okay. Chelsea. Ang taong saved, kailan siya mako-condemn sa impyerno?
Wala na. There's no condemnation. Okay, very good. Okay, Mikey. Okay, Mikey. Pag ang Kristiyano ay lumalakad sa Spirit, siya ay Spirit-filled, puno ng Spirit. Pero yung Kristiyano na baluktot, anong tawag natin sa Kristiyano na nabubuhay sa laman o sa lost siya? Ang Kristiyano? Saved siya, pero anong tawag sa kanya? Anong klaseng Kristiyano siya? Yung mind niya, no? Carnal mind siya. So, pwede pala yung saved magkaroon ng carnal mind. Depende kung saan siya magsosurrender. Okay. Alright, let's see. Si ano ito? Si Cham. Si Cham. Cham, ang Kristiyano ay may choice. Ang unsaved walang choice. Ano ang choice ng Kristiyano? Yes, to follow Christ. Pero yung unsaved, wala siyang choice. Hindi siya pwedeng mag-follow kay Christ. Pwede rin, kaya lang, Hindi siya ganun open. Yung puso niya hindi ganun. wala sa puso niya. Ano? Okay. So, alright. Joseph. The believer has two choices. He can be controlled by this or by this. What's the this? Controlled by what? Yeah. Christ or His Spirit. This one is controlled by His flesh. Correct. All right, William. What is the only power that prevents the believer from living in the flesh? The Spirit's power. Correct. So yung Holy Spirit power lang ang makakapagbigay ng power sa believer na hindi siya mabuhay sa flesh. Okay? John Wynn. Yeah, okay. Anong meron yung Christian, yung saved, na wala sa lost? Assurance and the Spirit. Tama. So yung lost, wala siyang Spirit? Okay. Next week na lang yung iba. Nag-aantay na kami. Oo nga. Alright, let's bow for a word of prayer and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you, Lord, sa salita ng Diyos na natututunan namin at nakikita po namin sa aming buhay na, Lord, yung flesh pala ay nakalipas na sa amin. Kaya lang, nananatili pa rin yung flesh, yung sin, yung carnal mind. Ito po ang pakikibaka ng Kristiyano. Kung mag-surrender kami sa Spirit, edi may kapayapaan kami. Pero kung hindi kami mag-surrender sa Spirit, mapupuno kami ng sarili, ng laman, ng bulok na pamamaraan, at tila parang hindi kami saved. Pero kami po ay saved dahil sa grasya ng Diyos. Kaya salamat, Lord. Tulungan niyo po kami na baguhin yung aming mind at ilagay ang mind ng Panginoon sa amin. Yan po ang aming prayer. Bigyan niyo po kami ng victory sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Habang